Sa pumili ng hand of cards, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino ang galit sa inyo. So they asked me to cleanse first, so just go ahead and cleanse. As I was cleansing, na sense ko na sa mababaw na dahilan kung bakit galit itong taong ito. I feel na kung sino man siya, feeling niya kasi makasarili ka at wala kang pakialam sa kanya. Pero I really feel here na wala kang pakialam sa kanya kasi I really sense kung sino man ito, pinatrabaho ka niya, and maybe you got aware about it, and that's the reason why kung bakit iniiwasan mo siya. Siguro dati may pakialam ka sa kanya, pero dahil nga may nagawa siyang mali sa'yo, iniwasan mo siya. I feel na malalim naman yung dahilan mo kasi I feel na di lang to basta-basta pag-iwas na wala lang, may dahilan ka talaga. I feel na isa sa dahilan mo is for your protection. So, no wonder why, nung nag-cleanse ako, na-sense ko na, hindi maganda siguro yung energy dahil nga nagka-curse itong taong ito. Anyway, let's see what else. I feel na hindi pa rin siya nagbabagong buhay as of this time. Okay, this person, feel rejected by you. And I kind of feel tears, to be honest with you. Okay. Okay, so far naman guys, hindi ka actually yung somebody na gagawin mo to kung wala lang, kung walang dahilan. You have your reason. You have your reason kung bakit on your end iniwasan mo siya. I kinda feel na tama yung haka-haka mo na siya yung dahilan kung bakit lagi kang minamala, salong-lalo na sa pera. Actually, nung hinold ko tong cards, sumakit yung ulo ko. So, ibig sabihin lang nun guys, talagang kinurse kayo ng taong ito at naglagay siya ng problema sa iyong buhay. I kinda feel na pinatrabaho ka niya. So, isa rin dahilan guys, hindi talaga kayo magkasundo. Okay? And I'm sensing na galit ka sa kanya kasi masama rin yung kanyang ugali. I feel also na siniraan ka niya and you're lonely about what this person did. Okay? And I kinda feel this is somebody who observe. Okay? Ito rin yung ayaw mo sa kanya kasi maybe kung ano man ang gawin mo, masama para sa kanya. So, what you did here is iniwasan mo siya. Okay, kasi yung ginagawa niya na ikipag-away sa'yo, kinukurs ka pa at kung ano man. So, I kinda feel here na kung sino man ang dapat magalit, actually dapat ikaw. Okay? At may dahilan talaga kung bakit mo siya iniwasan. So, I kinda feel this is what's happening, like your life is okay without whomever this is. Okay? And, let's see what else. So, yun nga, as I told you, galit siya kasi nakita ka niya na umaangat. Siguro ito yung ginagawa niya na gusto niya na maging ganito yung buhay mo. So, kaya din siya nagagalit kasi hindi ka na niya kayang paikutin. Or lumalayo ka, okay, sa kanya, kaya hindi ka na niya ma-curse. And I feel na you used to help this person out or you used to be close to this person, yet it really faded guys sa nag-ending yung inyong connection. Kasi first of all, I feel na nalungkot ka kasi nagkaroon ka ng realization about him or her. Nasaktan ka kasi you used to care for this person, I kinda feel guys talaga na feeling ko wala naman talagang dahilan ba't siya magagalit.
Okay, kasi kasalanan din niya kung bakit ka lumayo. Syempre guys, anong gagawin mo kapag nalaman mo yung kakilala mo may ginagawa sa yung kalokohan behind the scenes? Hindi ka ba lalayo? Diba? So, normal lang yung ginawa mo. So, wag kang actually mag-guilty sa ginawa mong paglayo. Kasi ito rin yung naobserbahan mo na simula nung lumayo ka sa kanya, is naging okay na yung iyong buhay. Okay, kaya nalaman mo na itong tao na to yung dahilan kung bakit kami namalas sa iyong buhay. At hindi lang yun, I kinda like feel na ito yung kanyang ginagawa na pinipilit niya yung mga tao maniwala sa kanya, na maging against sa'yo. Kung tutusin, wala ka naman sa mga ginagawa, to be honest. And I kinda like feel this person is kinda like observing na you are rejecting him or her at hindi ka sumasali sa grupo na naniniwala sa kanya. Kasi, first of all, with the evidence being here, may nakita kang ebidensya. Okay? Na hindi siya mabuting tao. So, you got the hand of cards here. It says, take a chance being strategic options not showing hand and gambling. So, itong taong ito siguro, hindi niya pinapakita na siya ay nagka-curse at kung ano man ang ginagawa niya behind the scenes. But yet, since you got aware, guys, okay, you kinda like change. Okay, hindi mo na pinapakita kung anong nangyayari sa'yo, hindi ka na naging close sa kanya, close off ka na, you used to be open, pero dahil nga observant siya, at kung ano yung ginagawa mo, kina-curse niya, at kung ano man, so lumayo ka. Okay, at doon siya nagalit. So, I feel hindi ka naman makasarili, guys. Okay? May dahilan ka kung ba't ka lumayo. You used to care for whomever this is, so may care ka. So, you experience injustice with this person. So, nararapat lang talaga, guys, na, lumayo ka sa kanya. Used to be open, as you can see. Siguro yung sa dahilan ba't siya naiinis, kasi hindi ka na open eh. Okay, itong tao na to, gusto kanya maging open para atakihin kanya sa social media or baka may machismis siya or kung ano man. So, I got a true story. In easier way, we also have this one. So, kaya rin siya naiinis, guys, kasi maybe before, this person really used to, hold you back from being successful. Pero dahil nga, inalis mo siya sa kanyang buhay, saka mo naranasan yung iyong pag-angat, as you can see here. Okay, so you also have the 22. So you're definitely manifesting your career. I feel na itong tao na to, yung galit niya, honestly speaking, babaw nga. Dapat ikaw yung magalit eh. So let's see what else. I'm sensing baliktad na sitwasyon. Maybe with a true story in either way, this person could be spreading lies and rumors about you. Pero ngayon kasi hindi na niya magawa kasi first of all, you're close off from this person. So, whomever this is, this could be somebody na you used to be close with, like a friend, example, but this person is definitely toxic. Connected pa kayo sa kanya, nagkamalas-malas yung iyong buhay. Okay, and you just discover that this person is lying, this person is cursing you behind the scenes, at hindi talaga mabuti yung kanyang pag-uugali. So, nag-ending yung inyong relasyon kasi realize that this is not your soul tribe. Honestly, so lumabas yung katotohanan, as you can see. And kaya siya na iinis kasi hindi ka na niya maganito. Meaning, siguro inuuto ka niya, siguro, nakokontrol ka niya dati, undecisive ka, whatever before. Pero ngayon kasi, mas magaan na yung pakiramdam mo kasi hindi na niya makontrol. So, dahil doon nagagalit siya kasi wala siyang control sa'yo. So, let's see kung ano yung karma ng taong ito. Kasi based on your reading, guys, hindi siya nagbago. Ganun pa rin siya, mangkukulam, kung anong ginagawa behind the scenes, and so on.
I feel na kung sino man ito guys, papansin siya. And this is definitely a backstabber. So, tama lang yung desisyon nyo na lumayo kayo. So, ito yung confirmation mo guys that you did the right thing. So, anyway, yung kanyang karma guys, hindi siya maging abundant. Yung kanyang connection ay hindi forever. So, you can see. I feel that this person is kinda like angry. Okay, while I'm holding this kasi, hindi lang naman ikaw yung umalis sa kanyang buhay, kundi yung mga tao sa paligid din. And since this person control your abundance, hindi siya maging abundant, okay? And isa rin sa kanyang karma guys, hindi niya makita yung blessing. Kasi whatever this is, hindi ka man lang niya kinonsidera as a blessing. Kasi first of all, trinato mo siya ng maayos. Wala siyang actually pagmamahal sa mga tao sa paligid. Kasi kahit na sabihin natin na mabuti ka naman sa kanya, he or she is still cursed. Okay, whatever that they want to do. So, yung kanyang karma, guys, palayo siya sa Panginoon. So, maybe if ever this person tried to reach out to God, parang siyang blocked, honestly speaking. And madalas siyang minamalas, as you can see. Isa sa kanyang karma, guys, sa labas ang katotohanan about him or her. So, ganun nga yung mangyari sa kanyang finances. Hindi siya angat with regards sa career, walang promotion. I feel na dahil dito may iiyak siya, honestly speaking. At hindi siya magiging boss, as you can see. And with regards to you naman, or yung ibang tao na kanyang biniktima, na nakaalis na sa ganitong energy niya, saka sila asenso kapag lumayo sila sa kanya. Which is nice, okay? Maging balanse yung buhay ng mga biniktima niya dati. At hindi lang yun, maging stable with regards sa money, mga dati niyang nabiktima. Basta lumayo sa kanya, yun ang nasa sense ko. So, tama yung desisyon nyo na lumayo kayo sa kanya kasi even you observe that your life became lighter simula nung nalayo kayo sa kanya. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your situation and God bless all of you. Sa pumili ng love call card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino ang galit sa inyo. I kinda like feel na kung sino man siya guys, karibal mo siya sa iyong trabaho. At I feel na hindi niya naisip na one day uunlad ka or asenso. Parang kasi feeling ko dito guys, lagi kanyang ino-overtake. Pero, mahirap ang kalaban yun ng sense ko. So, basically, kalaban mo to sa work. At saka na sense ko guys, yung kanyang vibe is low vibrational. Okay? Ibig sabihin na nun, immature siya, At, parang walang patutunguhan yung kanyang ginagawa, to be honest with you all. So, I also sense guys, na kinakalaban din niya yung Panginoon. Kaya ni-clarify natin yung cards to gain more information. I feel like this person should be regretful, Pero hindi. Hindi ko nafe-feel sa kanya yung guilt. Parang siya pa yung galit. Okay? Parang feeling ko, nakinalaman din siya sa one na energy. Pero tingnan natin, baka makaiba naman ang istorya yun. Okay, so whomever this is guys, mga agaw siya. Ng popularity, ng power, okay? At I feel here guys, iba sa kanila siguro ay politiko. So anyway, or may matinong trabaho pero gusto pa nila ng more.
You get my point? Greedy sila. So, itong taon na to galit sa'yo kasi first of all, you are receiving the blessings or may nakukuha ka like promotion or attraction can be. And you have to surrender. Ito kasi gusto nila mangyari, guys, na ikaw ay bumitiw sa iyong trabaho or sa iyong negosyo. But yet, hindi ganito yung nangyayari sa'yo, kundi ito yung nangyayari na nagkakaroon ka ng blessings. So, basically, galit siya ka sa'yo kasi may nangyayari sa iyong buhay. So, this person, definitely is fighting to make you poor. May ginagawa siyang kalokohan behind the scenes, okay? Kasi gusto niyang kontrolin yung iyong life. And I feel that for some of you, there could be gang stalking that's happening, meaning lang may mga grupo ng tao na against sa'yo. Maybe this person is somehow the leader of that group na bumabatikos sa'yo. Honestly speaking. So, yun yung evidence and forgive. So, I kinda feel, guys, na with regards to this person, tinatry niya talaga na kuhanan ng ebidensya yung ikaw, okay? Talagang pinapanood ka nila para, may masabi sila online about you para magkaroon ka ng rejection. Kasi yung gusto nga nila mangyari is maalis yung iyong karera sa career. Okay? So, itong taon na to, they are deceitful behind the scenes. Gusto nilang mawala lahat ng meron ka kahit love life mo ay mawala. So, ibig sabihin lang nagagalit itong taon na to kasi maganda si career at maganda rin si love life kung meron ka man love life. Kasi at we got is this one. So, I kinda feel na, yung tao na to, nagagalit siya kasi nakita kanya may hope despite of all the attacks that this person have been doing to you. I feel like this person is somehow brainwashing others about you kasi first of all, maganda yung iyong vibe, maganda yung iyong pinapakita. Kasi hindi ko naman nakita dito, guys, na masama yung ginagawa mo. So, that can be also the reason why kung bakit tinatangkilik ka ng mga tao. Even though, may mga bumabatikos sa'yo, I don't feel like they listen to that. Kasi nakikita nila yung gawa mo, okay naman. Okay, walang ginagawang mali. And I kinda feel, guys, that you're destined to be popular or kung may negosyo ka man, destined yan mag-bloom, magkaroon ka ng promotion, and so on. So, as I told you, itong taon na to ay nag-strategize to make you alone. So, marami tayong alone cards dito kasi ito yung gusto nila mangyari na you surrender yourself or your life at saka malasin ka. So, they're definitely strategizing to give you this, negative experience in your life. So, mag-ingat kayo, guys, kasi parte niyan is accident, okay? So, the love call card, it says here, someone expresses love, a message of love, thinking of you, and letting you know. So, yung dahilan, guys, kung bakit sila naiinis, kasi they are seeing you being loved by people. And that's the reason why you're receiving gifts. Okay, at maganda yung mga nangyayari sa iyong career at ganun din sa iyong love life. Marami kang good fortune in your life, including your love life. It is definitely nice, okay? To be honest with you, you really deserve it kasi hindi ko nakita dito, guys, so may ginagawa kayong mali. So, you have the missing you in reverse. We also have the fun. Okay, so kaya sila naiinis kasi maybe you do have a fun and what they want to happen here is makalimutan ka ng mga tao but yet I kinda feel na binabalik-balikan ka ng mga tao kasi maybe you're guiding them or you are definitely an influencer, motivational, or they are actually taking advantage of what you're sharing. I kinda feel online, honestly. And we also have the trust in reverse. We also got just you and me in reverse. So, actually, marami silang ginagawang kalokohan sa'yo. Kasi first of all, they're actually, trying to find evidence against you para hindi magtiwala sa'yo yung mga tao. So, yun yung nangyayari sa ngayon para mawala yung iyong mga fans.
so that you will be heartbroken, as you can see here, at makaranas ka ng injustice. So we also have the judgment here. So yung maganda dito guys, kasi yung mga tao hindi nila basta-basta mauuto. Kasi first of all, you could have built that reputation already, honestly speaking. Kaya yun nga, nahihirapan sila na manguto. Kasi nakita nila ng mga tao sa iyong paligid na maganda yung iyong presensya at wala kang ginagawa talaga na masama. So anyway, let's see what else do we have here. Okay, they asked me to cleanse first, so just go ahead and cleanse. Okay. I feel na kung sino man ito guys, they are not your fans, okay? Obviously, ito yung mga tao na to ay definitely against sa'yo. They could be spreading lies and rumors about you at nahulog yung marami kong cards sa baba. I feel like they feel rejected by you and people that trust you. So, kaya sila naiinis kasi you're growing into something that, you deserve. Okay? So, ito ang gusto nila mangyari na mag-ending yung iyong career at masira yung iyong reputasyon. So, gusto nilang kontrolin yung iyong buhay pero hindi nila makontrol. Kaya sila naiinis kasi maganda yung status ng iyong career. And you're continuously doing your job or yung negosyo mo kung ano man yan. At sila ay napag-iwanan at na-stress sila kasi kahit anong gawin nila, hindi nila ito maalis sa'yo. Kasi first of all guys, this is definitely a blessing from heaven. At hindi lang yun guys, ito talaga yung calling mong gawin. So anyway, dahil nakikita natin guys, hindi sila tumitigil sa ginagawa nilang kalokohan, let's see kung ano yung kanilang karma of doing these things to you. So dahil nakakarinig tayo ng taon ng aso, ibig sabihin lang nun guys, inaaway nila kayo. Okay, kung sila man ito guys, mahilig sila mag-post ng dramatic posts about themselves, about their life. Siguro pinupost sila na aping-api sila, para na makakuha ng attention. Kasi kung sino man talaga sila, karibal mo sila or kakompetensya sa work. I kinda like feel as well na madumi sila maglaro, honestly. Kaya napapasin mo, they work in groups, to be honest with you. So, yung kanyang karma, guys, honestly speaking, hindi kanya maaalis sa ginagawa mo. Itong taon na to yung mawawala kasi nawala dun sa ganun karera kasi hindi naman niya yun actually skill or hindi talaga on alignment sa kanya. So, hindi mag-ending kung ano man na meron kayo, sa kanya yung mawawala. So, yung mga tao sa kanyang paligid, mawawala ng gana sa kanya. Kasi pulo siya drama, tsaka na-sense ko rin dito sa energy na nagbablock yung kanyang throat chakra. Ibig sabihin lang nun guys, dahil nasa masama yung ginagawa niya with regards to his or her voice, pinablock ng langit yung kanyang voice. Kaya, as you can see here, talagang nahihirapan din siya with regards sa pagsasalita. So, isa sa kanyang karma, guys, hindi kanya makokontrol, as you can see. At saka yung mga kasama niya, let's say yung grupo niya dito na naninira sa'yo and so on, hindi rin sila tunay na kaibigan. Sila ay kasi sama niya. Hindi siya maging masaya sa grupo na yun kasi alam niya na kagaya niya yung mga tao na yan na masasama rin. So, iyak siya, actually, at mananatili ka sa yung trono. To be honest, nasense ko talaga yung energy ng crying energy. Dahil sa mga kasama niya sa kanyang paligid. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you.
Sa pumili ng I like you card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino ang galit sa inyo. Another dimension. Okay, I kinda feel guys that there is a third party situation na nangyayari. Pero sa ngayon, I kinda feel yung energy mo. You're much more focused on your work. Okay, kung sino man ito guys, minamalas siya sa pag-ibig. And I kinda feel whomever they are, they need to mature. Okay? And then I feel guys strongly that this is your ex. And I also feel na you are definitely charismatic. I-clarify natin yung cards. I feel na yung energy ng taong ito guguho yung kanilang mundo. So, nasense ko yung kanta, if there is one more gift I ask of you, Lord, it will be peace here on earth. At some point in your life, iniyakan mo naman itong taon na to, maybe yung naghiwalay kayo, or hindi naging maganda yung kalalabasan ng relasyon. Pero na-feel ko talaga guys, hindi kayo para sa isa't isa. And whomever this is, they are definitely illusionists. At saka na-sense ko rin na fashionista yung taong ito or talagang maluho. Okay? At I kinda feel na hindi mo nakayanan yung kanilang ugali na paiging masyado materialistic. So, kung sino man ang galit sa'yo guys, ito yung tao na nagpahirap ng iyong buhay. Kung sino man ito. And I kinda feel here na kaya sila naiinis kasi mukha kang walang pakialam. At sila sa ngayon nahirapan sa kanilang buhay. While you on the other hand, you're definitely living in your dream. Honestly. At saka with the pray, I feel na natili ka mabuti. And there's somebody that is hateful kasi maganda yung nangyayari sa inyong buhay and some of you meron na kayong karelasyon kaya hindi mo na to pinapansin kung sino man ito. So kaya ko na-sense yung third party kasi maybe you do have a person and this person doesn't have any. Nasa we got is this one. So, kung sino naman ito guys, ito yung tao na napaka-stubborn at hindi lang yun, I kinda feel na, hindi siya magaling mag-desisyon. Actually, tinutulungan siya ng kanyang barkada or ng kanyang mga kamag-anak on how to make the right decisions. Kaso nga lang dahil nga sa stubborn, kaya nangyari sa kanya, laging mali-mali yung kanyang desisyon. Kaya siya nalulungkot, mga kamalasan yung nangyari sa kanyang buhay. At hinahabol siya ng kamalasan, yun yung nasa-sense kong energy. So, no wonder why I sense that song. Kasi gusto niya mangyari is magkaroon na sana ng peace sa kanyang buhay at wala na yung ganitong problema na nagpapastress sa kanya. So, kung sino man tong nagagalit, galit siya guys, kasi meron ka ng bago na tao sa iyong buhay. Si galit na galit siya guys, okay? At hindi lang yun, you're definitely protective. Ibig sabihin lang nun, hindi mo na siya papayagang bumalik muli sa kanyang buhay. Kasi first of all, yung buhay mo ay maayos na. Okay? At I feel na naiyak ka kasi siguro, for many years, pinahirapan ka siguro ng taong ito. And I feel like you're definitely happy kasi nakita ko pala sa umpisa guys na you're definitely a prayerful person. So, ibig sabihin lang nun na yung mga dasal mo, yung mga hiling mo natutupad. Nagkaroon ka na ng tao na talagang minamahal ka, nagkaroon ka rin ng work, maganda yung nangyari sa iyong buhay, yung tao naman na to, siya yung minamalas, okay? So, let's see what we have. So, isa sa dahilan ba't siya naiinis kasi yun nga, humiwalay ka na sa kanya. Ayaw mo na siyang balikan.
because you learned your lesson. At siguro itong taon na to, na-expect niya na nababalik ka sa kanyang buhay. Pero hindi nangyari yun. Siguro itong taon na to, kaya ka nag-break kasi kailangan niyang ayusin yung kanyang buhay. Hindi pwede yung laging ganito, na laging niyang ine-expect na ikaw yung gumawa ng paraan sa kanyang mga problema and so on. I think God is teaching this person on how to work on with their stress, with their, problems, at hindi nakadepende lagi sa ibang tao. Kasi mahirapan din naman yung kanilang inaasahan. And this person could have took you for granted, honestly speaking, or maybe they actually use you for money, honestly speaking. Lesson that we got, wow, this is nice. To be honest with you on your end, guys, hindi ka naging madamot. Talagang, mapagbigay ka with regards sa pagmamahal at ganun din sa material na bagay. Kaya sila naiinis kasi nakikita na kanila na umaasenso at maraming pera. At natatanggap mo yung iyong blessing kasi nakita mo dito, guys, sa meron kang karelasyon, meron ka pang, work or kaya negosyo, kung ano man yan. So, nainis sila kasi kung ano man ang pinapakita nila sa social media, it's actually false. Baka ito yung tao na pinapakita niya na ganito siya, na okay yung kanyang buhay, but in reality, this person is depressed. Yung mga pinapakita niyang kasinungalingan, at naiinis siya kasi, hindi pakita ang tao yung pinapakita mo sa mga tao. Okay, kung nakita ka nila sa social media na mayaman, may nangyayari sa'yo, meron ka love life, totoo yun. Okay, pero yung sa kanya, walang katotohanan. Kung sakali man nag-post na may karelasyon na, hindi ko kasi nakita sa yung reading, guys, sa meron na siyang iba, na sa sense ko dito na siya ay single, at ikaw yung merong karelasyon. So, kaya siya nainis kasi lonely siya, loner. And gusto niyang parang bumalik sa yung buhay or parang nainis siya kasi wala nangyari maganda sa kanyang buhay samantalang ikaw maganda yung iyong buhay. So you have this one, I like you. And it says here, someone likes you, romance is blooming, fun, flirting, and want to date. So, kaya siya naiinis, guys, kasi nakita ka niya na may minamahal na sa iyong buhay. So, definitely, this is someone who's your ex. Okay, na gusto niya sana magkabalikan kayo, pero hindi. Kasi may iba ka na. Okay, at whatever that you have, it's blooming. At maybe this person is somehow jealous of whatever you have. Anyway, let's see what else do we have here. I kinda feel as well na whomever this is, they definitely took you for granted, honestly. At na-realize sense ko rin na they took also your money. So you have the fight in either way. We also have the mess in either way. So this person definitely have a messy life. At saka, nung kayo pa, guys, madalas ang away. Honestly speaking, maybe this person is stubborn and another reason why kaya kayo nag-aaway. So you have the mask in reverse. We also have this, whomever this is somebody that's definitely stagnant sa kanyang career at ganun din sa love life. So you have the abuse in either way. And we have create your own happiness. So, ito yung tao na nakadepende sa iba kasi yung create your own happiness ay naka-reverse. Ito siguro yung tao na gold digger or talagang inaasa niya na yung iba yung, magsusolve ng kanyang problems, ang kanyang issue, and so on. So, whoever this is somebody that's definitely an open book sa social media pero yung pinapakita niya, guys, ay mga pawang kasinungalingan. So, let's see what we have here. What else? I feel na gusto niya ng karma reading kasi maybe ginamit niya kayo. So, anyway, let's see their karma because aware na tayo kung sino ito, guys.
Another shuffle dimension. So, whatever that they're posting is definitely misleading. So, huwag kayong maniniwala sa postings nila. I also sense na mapagmahal kang tao pero binatray ka nila at brainwash. Honestly. Pinagsamantala nila yung kabutihan mo. So, kaya sila naiinis, maybe they're trying to manifest you back, pero hindi ka na nila uli makuha. Kasi first of all, yung dahilan mo naman dito, ayaw mo na ng drama sa iyong buhay. I feel like you become mature, to be honest with you. And yung isa rin sa dahilan ba't sila naiinis kasi nga wala kang money issue or wala kang stress sa iyong buhay. Kasi nakita nila, based on your reading, na okay si love life, okay din si career, okay? Sila, wala silang nararating sa buhay kasi lagi silang nakadepende sa kanilang tao or sa iba. Ngayon, kung sino man ito, napakasinungaling niya. At I kinda like feel, guys, ito ngayon, lagi siyang distorted sa kanyang mind. To be honest, hindi siya, kapag nagdedesisyon siya, wala siya sa tamang pag-iisip. Mali-mali yung desisyon. So, to be honest with you guys, sa tapat kayo sa kanyang buhay kasi tinuturuan mo siya kung paano magdesisyon ng tama. Okay? Pero sad to say, hindi nangyari yun. So far, hindi pa rin pinakita yung karma. Tingnan natin, let's give it a try. Parang dinescribe uli yung tao natin. I kinda like feel, guys, itong tao na to ay naglalasing. At saka na-sense ko na lustay siya sa pera. Maybe that's also the reason why, kung bakit hindi siya mayaman kasi nalustay siya. Na-sense ko rin na siniraan ka niya sa kanya mga kaibigan. Anyway, let's see what we have. So, yung kanyang karma laging mawala yung kanyang focus, at malulungkot siya kasi kung sino man siya, hindi siya nakokontento. Meaning lang naman, kaya madalas yung ubos yung pera niya kasi hindi siya nakokontento. This person is greedy. Para sa kanya, lagi na lang may kulang. So, bili siya ng bili. At yun yung dahilan kung ba't marami siyang bayarin or lagi may problema with regards sa money. At itong tao na to, guys, kailangan niyang i-let go yung kanyang mga luho. Okay? Or kung ano yung nag-hold back sa kanya para siya yumaman. I kinda like feel na kung sino man siya, pasaway siya, guys. Isa sa kanyang karma, guys, with regards to this one in reverse. This person cannot see things clearly, honestly. Okay, kaya mali-mali yung kanyang desisyon. Ngayon, yung karma ng taong ito, hindi siya makakapunta or lapit sa'yo kasi meron ka ng ibang karelasyon at ikaw ay aangat. As you can see, kasi maybe it's been a long time na talagang hinold back niya yung iyong money. Ginagamit ka niya lagi and so on, kaya hindi mo na-reach yung dream mo dati, pero since hiwalay na kayo, saka mo palang ma-achieve yung dapat mong ma-achieve, okay? So anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your situation, and God bless all of you. Sa pumili na natin of card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino ang galit sa inyo. I'm kinda like feel na mapagmahal kang tao. At nasense ko rin na sinisiraan ka niya sa social media. Okay. I kinda feel, guys, and this is more likely about spiritual warfare. Kasi na-sense ko na ginagampanan mo yung iyong mission. At itong tao na to, maybe they work for evil. Kaya niya ito ginagawa sa iyo.
Siguro dahil hindi kanya may stop sa ginagawa mo. Kaya siya naiinis kasi you're still out there doing your task on earth. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. I kinda feel na walang tigil yung ginagawa mo. Talagang maganda yung focus mo sa iyong trabaho, which is nice, okay? And I kinda feel whenever they are, parang kanilang minamaliit or talagang tinatry niya talaga na i-belittle yung iyong confidence. Pero to be honest with you, it's not working. Kaya siguro sila naiinis kasi whatever that they're doing to you, I feel like it's actually didn't work and maybe some of it backfired on them. Na-sense ko din guys na ipagpatuloy mo lang yung iyong ginagawang trabaho. Alright? So, to be honest, this is what's happening guys. You're doing your work. As you can see, at meron ka mga tao talaga na, they are attracted on what you do. Talaga naka-receive ka ng mga viewers or pwede na rin na naniniwala yung mga tao sa inyo. Ngayon, itong mga tao na to, pilit nila na inaalis yung maganda mong image or maybe they're really trying the best that they can to actually, parang sinusuyo niya yung iyong fans na huwag sila maniwala sa'yo and so on. Honestly. Okay, and let's see what else. So, kaya sila naiinis kasi nga may confidence ka pa rin, guys. And you're still doing your task on earth or pwede yung trabaho mo pa sa anything that is on alignment with your talent, okay? At saka, kaya rin sila naiinis, guys, kasi marami kang talento, as you can see here. And you definitely is gifted, to be honest with you. I feel na naiyak sila. Maybe ito yung tao na nagsaselos kasi maybe they do have a skill or talent pero konti lang and you have a lot. Okay? And to be honest with you, ito yung tao na nagsisinungalingan sa social media, at hinahanapan kanila ng butas, honestly. At kaya sila naiinis, kasi they need to make an effort to actually break your confidence or bring you down. Honestly speaking. So, yun nga, tinatry nila yung best nila na i-distort yung iyong fans, honestly speaking. And yun nga, tsaka they're really trying to steal your fans. To be honest, at naiinis siya kasi yung ibang mga fans mo, talaga nakita na magmamahal ka, na you're not doing something bad. And these people, rejected them. Kasi hindi sila naniniwala sa pinapakalat ng mga taong ito na rumors. Okay? So, kaya sila naiinis kasi ito nga yung gusto nila mangyari sa'yo. Pero nandun ka pa rin at patuloy kang gumagawa ng kung ano man ang calling mo. At saka hindi nawawala yung iyong confidence, honestly speaking. At hindi lang yun, may mga fans ka pa. So, mag-ingat kayo guys kasi lumabas si accident card. So, maybe ito yung gusto nila mangyari sa'yo para matigil itong following mo or kung ano man yung ginagawa mo guys. So, mag-ingat talaga kayo. Kasi kaya rin sila naiinis kasi nakita kanila na, patuloy kang pinagpapala sa iyong ginagawa. And you do have authentic fans, to be honest with you. Or pwede yung mga tao na tumatangkilik na yung produkto. Kasi first of all, I kinda feel na may mga tao na loyal sa they already chosen your products or pwede rin yung isa ka sa kanilang pinapanood. And let's see what we have here. So, we got this one. So, this is somebody na they're definitely watching you. Kung ano man yung trabaho nyo, guys. Honestly, nakikita ka nila nag-e-enjoy, At saka kung may obstacles man, nilalagpasan mo lang, honestly speaking. Kaya sila naiinis, maybe whomever they are, they could be plotting things against you. Pero yun nga, nalalaktawan mo lang. To be honest, okay? At kung sakali man may aksidente or may nangyari masama sa'yo, I think that there's still people that reach out and love to you. Or lalo kang minahal.
Kaya sila naiinis kasi nga maganda yung nagiging buhay mo. So, ito yung gusto nga nila mangyari, na magkaroon ka ng stagnancy with regards sa iyong buhay, pero hindi to nangyayari kasi you're definitely destined to be out there, honestly speaking. And I kinda like feel to rin yung gusto nila mangyari. If ever you do have a connection, gusto ka nila maging alone, mapag-isa, mawalan ng work, para ganito yung iyong energy na wala kang love life, wala ka ring work. Pero hindi yan yung nangyayari sa iyo, guys. To be honest, and kaya sila naiinis kasi, yun nga, hindi ito nangyayari sa iyong buhay with a not enough card. So, if the frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, and jealousy. So, basically, kaya galit sa mga tao yan, maybe nagsiselos sila kasi nakita nila na may work ka, dire-diretso yung work mo. You know, at gusto nila talaga nila mangyari sa iyong buhay, ay mawalan ka talaga ng confidence at mawala yung mga relasyon mo sa iyong buhay, yung mga tao nagmamahal sa'yo, yung mga fans mo, or kung ano man. Pero nakikita ko kasi sa reading mo, guys, you know, hindi nila maaalis sa'yo yung buhay na meron ka sa ngayon. So, let's see what else do we have here. So, we have this yes here. So, maybe, you know, maganda yung nangyari sa iyong buhay kasi lahat ay yes sa iyong buhay. So, you have the action here in either way and we have the end in either way. So, ito yung tao na ayaw niya na magkaroon ng nangyayari sa iyong buhay, honestly. And with the dog barking, maybe ito yung tao na nagtatry to gain attention para mawala yung attention sa iyo, honestly. So, they're definitely making an effort to stop you from what you're doing, but looks like you're not stopping, kaya sila naiinis. So, you have the impact in reverse. So, if ever they're really ruining your reputation, honestly, hindi yan nag-i-impact kasi first of all, alam na ng mga tao yung tunay na ikaw at mukhang hindi sila talaga naniniwala sa mga rumors against you. So, you have the love here and try. So, they definitely try the best that they can to make a third-party situation sa yung love life. So, do your best in either way. So, they're really trying the best that they can to destroy your, you know, your career, your life, and everything. Pero hindi nila ma-destroy. Kaya sila naiinis. So, sobrang daming tao ng aso sa background natin, guys. So, baka yun yung ibig sabihin nun, na pinipilit ka nilang away-awayin, okay? I-distort yung mga, you know, nakikinig sa'yo, yung tumatangkilik ng produkto mo. Okay. So, na-sense ko, guys, na mabait kang tao, kaya hindi nila basta-basta masisira yung iyong reputasyon. At dahil doon nga na-frustrate na sila kasi maganda yung status ng iyong reputation. So, nakita ka nga nila na may relasyon ka or pwede rin may mga fans ka at umasenso ka, may money ka. As you can see. At hindi lang yun, you know, kung may mga tao ka man sa paligid, they are definitely your soulmate or pwedeng soul tribe mo. Talagang maganda yung energy, you know, sa yung paligid. At hindi lang yun, you are definitely somebody na tinawag ng Panginoon para may gawin for this world. Kaya ka naka-attract ng mga tao na kagaya mo na same vibe na mabubuting tao, guys, at mapagmahal, okay? So, anyway, yung karma ng taong ito, sa kanya yung balik niya kasi hindi siya nakafocus sa kanyang work. Kaya nangyayari dito, guys, siya yung nawawalan ng money, to be honest with you. Yung isa rin sa karma ng taong ito, wala siyang opportunity sa kanyang buhay at wala siyang future because of the reason na wala na siyang ginawa kundi ang sirain yung iyong, you know, maganda sa iyong buhay. Kaya siya yung nagkaroon ng, you know, negative things sa kanyang career na mawalan siya ng work, hindi rin mapupunta yung
promotion sa kanya. Kasi, yun nga, wala siyang sawa sa pagbabati ko sa'yo. So, sa kanya napunta yon at hindi sa'yo. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you.